Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na may mga sangkot sa maanulyang flood control projects ang magpapasko sa kulungan. Sisimulan na rin pababain ng ahensya ang mga overpriced na materyales sa kanilang mga bagong proyekto para maiwasan ang talamak na korupsyon. Ang buong detalye sa Express Report ni Gerard de la Peña. Sa gitna pa rin ng anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan, ipinag-utos si Public Works Secretary Vince Dizon na ibaba ang presyo ng mga materyales na ginagamit sa mga pagawain. Nadiskubre kasi ng ahensya na ang nakalaan sa budget para sa mga infrastruktura umaabot ng mahigit doble ang presyo. Halimbawa na lang ang asfalto, ginagastosan ng 50% na mas mahal kumpara sa presyo nito sa merkado. Sa Mimaro pa nga, nasa mahigit 23,000 pesos ang halaga ng kada metro tonelada. 75% na mas mataas kumpara sa halaga ng asfalto sa merkado. Ang steel sheet pile naman o yung bakal na ginagamit sa mga retaining wall ng mga flood control projects. 36% na mas mataas ang gastos ng DPWH kumpara sa market value. Ang graba naman, umaabot na mahigit 60% mas mahal sa Region 13. Habang ang buhangin, mahigit 65% na mas mahal sa Metro Manila. Kaya sa pagbabudget para sa susunod na taon, ibababa na raw ang mga presyo ng mga ito sa kung magkano talaga ito ibinebenta sa merkado nang walang anumang patong. Mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati dahil overpriced, madaling mangurakot. Overpriced. Pero pag binigay mo, alam mong hindi naman yun ang presyo eh. So saan napupunta yung perang yun? Obviously, in all likelihood, napupunta yan sa pagnanakaw. Kung may isa sa katuparan, makakatipid ang ahensya ng 60 billion pesos sa 2026 budget. Katumbas daw ito ng 1,600 kilometers ng konkretong kalsada o mas malayo pa sa distansya mula Apari hanggang sa Matnog, Sorsogon. 1,000 kilometro rin ng kalye ang malalagyan ng aspalto para wala ng lubak. Sunod daw na ibababa ang presyo ay ang architectural finishes katulad ng pintura at bubong. Kumpiyansa naman si Dizon na may magpapasko sa kulungan nang dahil sa mga ghost flood control projects. Makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.